Magandang araw sa iyo, idol. Bago mo pa lang akong follower sa YouTube, pinili kong subaybayan ang channel mo dahil bukod sa napakahusay ng iyong mga animation, napakaganda rin ng mga kwentong binabahagi mo rito. Sana ay mapili mo itong kwento ko. Ako pala si Sam, isang masugid na tagapakinig ng mga horror stories. Isang araw, pumunta ako sa bahay ng aking ninang. May mahalaga at nakakatakot kasi na gustong kwento sa akin ang kaibigan ko. Naitago na lang natin sa pangalang Mary Joy. Nagbakasyon si Mary Joy sa amin dahil nangangailangan ng aking ninang ng katuwang sa mga gawaing bahay. Pagkarating ko sa bahay ng aking ninang, agad akong sinalubong ni Mary Joy. Kitang-kita sa kanyang muka na may dala siyang kakaibang balita. Nang tanungin ko siya kung ano ang kanyang kukwento, nagsimula na siyang maglahad ng isang nakakakilabot na karanasan na nangyari lang kagabi. Ayon sa kanya, katatapos lang nila magapunan noon dahil maaga pa naman, nagpasyang lumipad muna si Ninang sa kabilang bahay upang makipag-usap sa kapitbahay. Naiwan si Mary Joy sa kusina para magugas ng mga pinagkainan. Pagkatapos ng kanyang mga gawain, lumabas na siya sa pinto ng kusina para sumunod kina Ninang. Maraming alagang aso si Ninang, kaya kasabay niya ang mga ito sa paglalakad papunta sa kabilang bahay. Ngunit habang naglalakad sa dilim, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagsitahulan na napakalakas ang mga aso sa paligid. Doon na nakakita si Mary Joy ng isang kakaibang nilalang, isang asong puti na tila nagliliwanag ang mga balahibo sa sobrang kintab. Nanigas si Mary Joy sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang nanginginig ang buong katawan. Sa gitna ng kaguluhan, hinabol ng mga alagang aso ang misteryosong puting aso hanggang sa dulo ng bakuran. Ngunit, imbis na tumakbo palayo, biglang tumayo ang puting aso gamit ang dalawang paa nito. Sa isang kurap, naganyo ito bilang isang babaeng mahaba ang buhok at walang kabahid-bahid na damit sa katawan. Dahil sa matinding sindak, kumaripas ang takbo si Mary Joy. Pagdating niya sa bahay ng kapitbahay, hingal na hingal siya, namumutla at hindi agad nakapagsalita dahil sa takot. Laking pasasalamat niya dahil nakarating siya ng ligtas. Ayon kay Mary Joy, iyon na ang una tuling pagkakataon na nakita niya ang nakakakilabot na asong puti. Hello po, Mr. M. Ang ibabagi ko pong karanasan ay ang pinaka nakakatakot na yugto ng aking buhay. Nangyari ito sa Mindoro. Sana po ay mapili mo ito dahil gabi-gabi po akong nanonood ng iyong mga content. Tago niyo na lamang po ako sa pangalang Jaja. Isang taga Mindoro. 7 taong gulang pa lamang ako noon nang mamatay ang aking ama dahil sa coma. Sa sobrang kabataan ko noon ay hindi ko pa lubos na maproseso sa aking isipan ang nangyari. Dahil doon kami nakatira. Ang buro ni Papa ay ginanap mismo sa bahay ng aking lola. Doon ko naranasan ang isang gabing hindi ko malilimutan habang ako ay nabubuhay. Isang gabi, sa sobrang pagod ko sa lamay, ay pumasok na ako sa kwarto upang matulog na sa tabi ni Mama na nagpapahinga na rin. Akala ko ay makakuha ako ng payapang tulog, ngunit bigla akong dinalaw ng isang matinding bangungot. Hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa alala ko ang bawat detalye nito. Sa aking panaginip, natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa mahabang upuan
sa aming sala. Sa mismong tapat ko ay ang kabaong ni Papa. Nagtataka ako dahil napakatahimik at wala akong kasama roon. Tanging ang labi ng aking ama ang naroroon. Nang lumingon ako sa direksyon ng kusina, doon na nagsimula ang kilabot. May nakita akong isang kakaibang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mukha siyang aso na nakatayo sa dalawang paa at kumikilos na parang tao. Nilapitan niya ako at binigyan ng isang basong tubig. Sa takot ko ay ininom ko ito at bigla na lang akong nawalan ng malay. Nang muli kong imulat ang aking mga mata sa panaginip, nagulantang ako sa aking paligid. Nasa loob na ako ng kabaong at nakahiga na sa mismong tabi ng malamig na bangkay ng aking ama. Grabe ang takot ko noon dahil malinaw na malinaw sa pakiramdam ko. Nagising ako sa loob ng kabaong. Hawak-hawak ko ang aking itim na rosaryo, ngunit nang tingnan ko ito, bigla itong napigtas. Dahil sa labis na takot, nagsimula ako magdasal ng taimtim. Doon pa lamang ako biglang nagising mula sa bangungot. Umiiyak, sumisigaw at basang-basa ng pawis. Nang ako ay mahimasmasan, agad ko itong ikinento kay mama at sa aking tiyahin dahil sa takot na baka may masamang espiritong umalikid sa akin. Isinama nila ako sa isang kilalang albularyo o magdadasal sa aming bayan. Itinanong niya sa akin ang mga detalye ng aking panaginip. Pagkatapos, binasbasan niya ako at binigyan ng mga espesyal na dasal na dapat kong bigkasin tuwing bago ako matulog. Maraming taon na ang lumipas, ngunit hindi ko talaga malimutan ang gabing iyon dahil sa grabing takot na iniwan nito sa aking puso. Iyan lamang po, Mr. M. Maraming salamat at pagpalain ka. Magandang araw sa iyo, Mr. M. Ako nga pala si Jay. Gusto ko sanang ibahagi ang aking totoong karanasan sa buhay. Sa iyo ko napiling ipadala ito dahil sa husay mong magsalaysay ng mga kwentong kababalagan. Ang karanasang ito ay nangyari noon ako ay 17 taong gulang pa lamang. Summer noon at nagbabakasyon kami sa probinsya ng aking tatay. Pagkarating namin doon ay sa bayan ng lola kami tumuloy. Dahil gabi na at pagod sa mahabang biyahe, minabuti ko na munang magpahinga at matulog. Pagkalipas ng ilang oras, ginising ako ng aking tatay para ipakilala sa mga tito ko. Noong una ay masaya kami. Nagkakamustahan at nagkwentuhan habang nagiinuman sila. Nang paubos na ang kanilang alak, inutusan nila akong bumili sa tindahan. Pinasamahan niya ako noon sa aking pinsan na si Biboy. Bago kami umalis, seryosong nagbilin ang isa naming tito. Huwag na huwag kayong dadaan doon sa may puno ng mangga dahil may nakatira doon na hindi nakikita. Habang naglalakad kami patungo sa tindahan, tinanong ko si Biboy kung ano ang ibig sabihin ni tito. Nagkipit balikat lang siya at tila umiiwas sa usaping iyon. Nang makarating kami sa tindahan, napansin ako ng tindera at tinanong si Biboy kung bago lang ako roon. Sumagot si Biboy na nagbabakasyon lang ako. Biglang nagsalubong ang kilay ng tindera at nagpayo sa amin. Huwag na huwag mong papapuntahin niyang pinsan mo sa may puno ng mangga. Baka mapaglaruan siya ng mga hindi nakikitang nilalang dahil dayo lang siya rito. Dahil sa sinabi ng babae, biglang tumaas ang aking mga balahibo. Kinabukasan, maaga akong nagising. Mga alas 6 ng umaga, pagkatapos mag-almusal at manood ng TV. Nagpaalam ako sa akin tita
na maglalakad-lakad sa labas. Pumayag naman siya pero pinasama niya sa akin ang alaga nilang aso para hindi raw ako mag-isa. Habang naglalakad kami ni Cholo, yung pangalan ng aso, bigla na lang itong naging agresibo. Pilit siyang kumakawala sa taling kadenang hawak ko. Sa lakas ng hila ni Cholo ay naiipit ang kamay ko. Kaya sa sobrang sakit ay nabitawan ko ang kadena. Tumakbo ng mabilis si Cholo at hinahabol ko naman siya hanggang sa mapadpad kami sa mismong puno ng mangga na ipinagbabawal sa akin. Tumigil doon si Cholo at hindi humihinto sa pagtahol na napakalakas. Sinasaway ko siya dahil maaga pa at tiyak na may mga natutulog pa sa paligid. Ngunit nagbago ang tahol ni Cholo. Umungol siya ng napakahaba at napakalungkot na tila ba takot na takot sa kanyang nakikita. Doon ko biglang naalala ang babala ng aking tito at ng tendera. Sa sobrang takot, binuwat ko na si Cholo at dali-daling tumakbo pabalik sa aming tinutuluyan. Pagkarating sa bahay, napansin ni Lola na pawis at namumutla ako. Sinabi ko na lang na napagod ako sa paghabol kay Cholo. Dahil sa pagod, naiga ako at para magpahinga. Ilang minuto pa lang ako nakakatulog nang bigla akong magising. Pagkabukas ng aking mga mata, parang naparalisa ang buong katawan ko sa kilabot. May nakita ko, isang babaeng nakasuot ng puti sa aking harapan. Namumutla ang kanyang balat, kulubot ang muka at nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakangisi sa akin. Nanginig ako sa takot. Gusto kong gumalaw at sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig. Bigla itong tumawa ng nakakakilabot at unti-unting lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking pisngi. Napakalamig ng kanyang kamay. Sa sobrang takot, pumikit na lang ako ng mariin at tahimik na umiiyak. Nang muli kong dilat ang aking mga mata, nakita ko na ang aking tita na nag-aalalang ginigising ako. Pininom niya ako ng tubig at tinatanong kung anong nangyari dahil umiiyak daw ako habang natutulog at biglang naging napakataas ng aking lagnat. Hindi ako nakaimik dahil nanginginig pa rin ako sa takot. Nang malaman nito ng aking tatay, agad siyang tumawag ng isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Pagkakita sa akin ng albularyo, sinabi niyang napaglaruan niya ako ng isang engkanto. Nagutos siya na mag-alay ng dugo ng manok at ilang pirasong prutas sa ilalim ng puno ng mangga upang ako ay mapatawad at gumaling. Agad na nagpunta ang aking tatay at ang albularyo sa puno ng mangga upang gawin ang ritual. Kinabukasan, may lalong bumaba ang aking lagnat at naging maayos na muli ang aking pakiramdam.